Hello guys, good morning. Welcome back sa The Captain's Log. Interesado ka ba? Ito po ang inyong lingkod, si Captain Richardson Tevez po, na bumabati ng isang magandang umaga sa inyong lahat. So ano bang topic natin ngayon? Continuation lang po ito ng cargo hold cleaning. At tulad na nga ng nasabi ko ng umpisa, one day lang meron kami at almost sa half day nang lumipas. Kailangan kong makita kung anong naging resulta ng paglilinis nila mula pa ng 5 o'clock ng umaga hanggang ngayon. So 6 hours na lumipas. Maraming mensahe pero sasagutin ko yan. Hindi man ako mababaril yan, hindi ko masasagot kaagad yan. Yung importante naman, ina-send ko na. Kailangan ko kasi makita guys, kasi at least makikita ng tao na pag nandun yung kapitan o yung shipmate, yung presensya nila is iba talaga. Medyo mabubus yung moral nila. Kasi sasabihan ko sila, eto na, may extra pahinga, no? And anyway, so di na ako magtatagal, samahan nyo ako, matindi-tinding ikutan na naman to. So stay tuned. So guys, sobrang lamig pala. Hindi ko naman na-anticipate masyado ang lamig. Siyempre sa Korea nga, pero kailangan talaga mag-ikot. Andito na ako. Hindi pa naman siya nag-yelo tubig. Yan o. Kapag nag-yelo yan, iba na talaga. So ngayon hindi pa naman. Bukas datingan namin sa port 10 o'clock ng umaga. So tingnan natin. Unahin lang natin bisitahin na 234 na cargo hold. Kasi yun ang unang kakargahan sa unang port namin. Tatlong port namin sa Korea eh. So tingnan nyo guys, samahan nyo ako. Ayan na, nakabukas lahat ng bodega namin. Ayan. Ayan, may nagwa-washing. Si Chipmate pala. Chip, ayos lang. Okay, tamo, ang nag-a-assist si Chipmate. Nakita nyo guys, si Chipmate mismo tumutulong para mapabilis lang. Ganito dito sa portahan lang sa barko. Walang malamis ang opisyal. Si Kapitan lang ang makulit. Pupunta natin yung cargo hold number 234. Bakit inuuna ang cargo hold 234? Inuuna yung sa taas. Importante 234. Kasi syempre, pag di mo nilinis yung taas, pag umulan o humangin, bababa din yung mga residue nung nasa deck. So kailangan linisin muna yung nasa deck. Pag malinis ng deck, pati yung mga hatch cover, ayan, nasa cargo hold number 5 na nga sila, half day lang yan doon sa taas. Then yung loob naman ng 234 muna ang lilinisin, pero kailangan malinis muna yung taas, di ba? Ganun man tayo pag naglilinis eh. Hindi man pwedeng sa ilalim muna bago sa taas. Sa taas muna, kasi pag umulan, umangin, o kung ano, yung mga kalat sa taas, bababa yan. So ganun ang instruction ko sa kanila, at alam naman nila yon. So yun ang inuna nila. So merong dalawang tao nagwa-washing dun sa cargo hold number 5. Meron din tao, nakita ko, nagwa-washing dun sa port side. 4 na. So may dalawang tao tayo nagsisimula sa bodega. So tingin ko nandito sila sa number 3. Naririnig ko eh. Ayan na nga, sa number 3. So dito tayo pupunta sa number 3. Kita mo, number 3 na sila. Pero bago kong puntahan yung number 3, tingnan ko muna yung number 2. Kung malaki pa improvement. Wash down lang naman yan. Tubig lang. Wala namang kuskusan yan. Hindi naman kailangan kuskusan yan. Ayan guys, nakikita nyo ba yan? So ito yung cargo hold number 2. Pupuntahan natin. I-inspectionin ko na kaagad. At mahirap na, baka tayo ma-off fire. Samahan nyo ako. At ngayon, this time, masasama ko kayo pababa. Paano pagbaba? Pero samahan nyo ako. Ayan, ito ang entrance ng cargo hold number 2.
May dala rin naman akong flashlight. Okay, so let's go. Wala akong cameraman na kasama ngayon, so sariling sikap. Okay, medyo madilim banda rito, pero kita naman. Mas gusto ko dito sa loob kasi medyo malamig nga, pero tolerable naman ang lamig. Hindi katulad sa taas, medyo pag tumagal ka, inako po, yan ang hirap. Hirap sa aming mga marino. Swerte yan lang talaga minsan. Magiging biyahe, kita mo, wow. Kita nyo yan guys. Pahinga ako muna ng konti dahil hinihinga si Kapitan. Iba talaga pag nagkakaedad. Nung bata-bata ako ang pinaka-utusan, pinaka-runner. Kasi maliit lang tayo, tsaka mabilis. Sana ako sa mabilis. So habang ito yung cargo number 2. Sisira na rin pala to. Oh, nako, mukhang tinamaan yata to nang hindi. Yan, oh. May tama siya. Baka mamaya may nag-hold naman sa kanya. Okay lang yan, may nag-hold pa. Ipapaayos natin yan. Okay. Eto na guys. So linis na yung number 2. Wala nang kalat. So ito, linis na yung cargo hold number 2. Wala nang kalat. Hindi naman kailangan magpintura eh. Ang importante walang cargo residues. So tingnan nyo. Ito ang cargo hold number 2. Magkakasukat lang ang number 2, number 3 and number 4. Medyo maliit yung 1 tsaka yung 5. Okay na rin tank top, madaling linisin lang. So tapos na to. Fresh water na lang siguro to. Wala akong radyo, tatanungin si Kitmit ko na banlawan na ng fresh water. So guys, kita nyo naman, tapos na yung 2. Hindi lang ako sure kung nabanlawan na ng fresh water to. Kailangan kasi, otherwise yung mga steel products na ikakarga sa amin, kakalawangin yan. Hindi pwedeng hindi banlawan ng fresh water. So kung nabanlawan na to ng fresh water, patutuyuin na lang to, which is madali na to. Madali ba? Pag hindi kasi binanlawan din ng fresh water, yung sea water, matagal din patuyuin yan. Tapos malalaman ng inspector na hindi nabanlawan. Siyempre may alat. So ito yung bilges. Okay, yan ang bilges namin. So port and starboard may bilges siya. May konting tubig pa. Idadry din naman ng mga crew yan pagkatapos kasi na-pump out na yan. Kaso nga dahil nga yung mga tubig na may konti-konti nga bumababa, ayan, napunta na sa mga bilges. Ayan, no? Okay. Okay. Dito tayo siguro ngayon nagdadaan mamaya sa Australian ladder. Ito yung Australian. Ayun. Bukas ba siya? Mukhang bukas naman. So doon tayo dadaan mamaya. Kanina doon sa straight ladder ako dumaan eh. Safe naman. Ayan, no? So ito yung number 2. Andun sila sa number 3. Samahan nyo ako. Punta na tayo. Huwag na natin patagalin pa. Hindi rin kasi ako mapapakali guys nang hindi ko tinitingnan yung trabaho nila. Kasi malay mo may suggestion tayo. Siyempre sa edad nating to medyo marami na rin ako na experience sa paglilinis. May tutulong at may tutulong tayo. Alam mo yung taas na yan guys. Ay, konti na lang. Magandang exercise din to. Okay. Ano balita, Bob? Mag-inspect na sir na Ha? pass yung concert. Yung hose. Tapos na? Yung hose sir na sir na Napasingan na yung dos? Nabanlawan na yung dos? Okay, hindi pa natapos yan. Okay, sige. Sige, sa Australian ladder tayo. Ako pala. Hindi, diyan ka. Sige, diyan ka lang kayo.
Nag-ikot na ako. Eto, may nagwawashing nga sa port side. Ano balita? Hose? Nasira? Siya, sir. Sige, sige. Oh, pinasira daw hose. Kaya natigil yung trabaho nila. Ayan nga, may nagtatrabaho dito, half day. So not bad. Not bad, no? Ang lamig na, ha? Tapos nagwawashing pa kami. Ang lamig na dito. Nagwawashing pa. Ang sarap, no? Malamig na. Ito yung number 4. Yung susunod nila mamayang hapon to. Kasi magtatanghali na. Ang daming dumi, oh. Yan ang itsura nyan. Yan ang simula nyan. Ito na tayo sa 3. Morning, morning. Okay, hinihingal. Ikot muna ako, ha. Yung hose. Ilan yan? Nasira, no? Marami na rin. Actually kay third to sir eh. Oh, Hiniram ko. hindi na mo kay third? Sige, baka may spare naman. Tatanungin natin. Wala tayong magawa. At kung kailangan mag-request, magre-request tayo dito. Sige lang. Yung dos, hindi pa nabalawan ng pressure water yun, no? Oh, mamaya pa. Oo sir. So sana matapos sana to ng tanghali. Tapos may magbabanlaw na ng pressure water doon, no? Para mabilis matuyo. Oo sir. Tingin ko mag-overtime tayo. Sige sir, okay lang. Oo, kailangan. Ano naman? Tawag ito. Dating natin bukas, tas ang balita sa 17 pa naman yung kinabukasan pa yung operation. Pero kailangan na may pasa natin. Hanggat yung cargo readiness natin sa maaga. Oo, maaga-aga yan. So ito yung boson ko. Itong bagong boson na palaban. Okay yan, okay. Madali naman to, hindi naman kailangan mag-scrape. At hindi na rin tututukan ng tank top. Kasi sabi ko nga sa inyo, okay yung tank top nitong barko na to. So ito medyo Ano yung alat sir? matanggal lang ang alat dito sa next cargo namin, matanggal lang yung alat. Kasi magkukos nga ng kalawang yan sa sa susunod na kargada. Ano tawag dito, boss? Ano tawag dito? Tripod sir. Ito, tripod. Hydrogen tripod. Oh, hydrojet tripod daw. Ito ang tawag dito, hydrojet tripod. Para umabot yung tubig doon hanggang sa pinakataas-taas. Kahit si Boso na nga mag-isang nag-ooperate ito, kayang-kaya niya yan. May nagko-control lang ng bukas at sara ng tubig doon. Bahala na si Boso dito. Ayan. So medyo konti na lang. Yung baba na lang sana, no? Saka na? Meron pa pala sa taas. Oo nga, may mga cargo residue pa. Yan, makikita nyo. Konti lang naman yung sir, dadaan. 100 lang naman ng tubig yan. Matatanggal yan. Etong side na to, hindi pa tapos to. Kaya tingnan mo, may mga cargo residue pa. Pero eto, tapos na to. Eto hindi pa rin, oh. Ito hindi pa rin, oh. Sa taas. Eto. Ay, hindi pa yan sir. Oo. Yan, oh. Eto guys, yung mga residue nya, oh. Yan ang dapat matanggal. So ibig sabihin, hindi pa to nalilinisan tong area na to. Doon pa lang ako sir. Nagsimula. Pati to. Ha? Doon pa lang ako. Doon pa lang si Boson. First 2 frames. Doon pa lang daw siya. First 2 frames dito. Sir, yeah. Okay, ito nalinisan daw ni Boson to. So andito na siya nang masira yung hose. Padali lang naman to. Kaya lang medyo tight lang kasi nga yung namin ang schedule. Bigla isang araw lang. Yan, no, imagine mo, kikita nyo yung laser ko, no? May dala akong laser. May dala akong laser at meron din dalang flashlight. Paano ka makakapag-inspect na wala kang gamit, no? Medyo alanganin talaga sa oras. So kung titingnan mo, talagang alanganin, no? Tanghali na. Mamaya sila 4 sila. 4-5. Yung uno na nalinis na yung uno? Nalinis na yung uno?
Yung dos talaga una. Talagang mahirap. Ito nga. Binababa na yung hose. Yan, binababa yung hose. Pinalitan na yung, kailangan palitan yung sira. Buti magaling yung bosong ko rin, at saka bata pa, kaya siya ang umahawak na ano. Iba kasi medyo pag may edad-edad na, siyempre iba galawan ng bata sa matatanda. Yan, nag-iisa nga lang siya kasi kalat-kalatan mga tao eh. May mga naka-assign silang pwesto. Ayan na, may tubig na binuksan na. Parating na yung tubig. Tetestingin lang muna ni Boson yung hose nya kung walang leak. Yan, maliit lang yan, okay lang yan. Marami na nga rin may butas oh. Okay. Sira. Ayan guys. Ganyan guys pag nag-hole cleaning. Ganyan kahirap ang pagbabarko. Hindi lagi puro sarap, puro mahirap. Ayan. Malamig na panahon ngayon. Mamaya check natin kung ano ang temperature sa labas. Mag-issue man na kami ng bagong raincoat. Wala din, masisira din kasi pag gumalaw ang crew, masisira talaga. Pasok masyado. Ano? Like, pati sa dito. Tingnan nga natin yung mga bilges nito kung may strainer naman siya, so walang problema. Yan yung bilges. Alam nyo guys, para malinis ang bilges kailangan may pumasok na isa dyan, maliit na tao. Kasi naman dyan kahit malaking tao, pero kalimitan ang na-assign dyan yung mga maliliit kasi kailangan dry na dry yan, tanggalin yung mga residue. Hindi papasakat. Andito na uli ako sa taas. Ayun, may kakahingal no. Ayun, may mag-harness kayo ha. Oh.